we all know brain development is until age 25. Nakikita natin sa mga children, teenagers, young adults, medyo may pagka-impulsive pa rin. So that's still part of brain development. They could be more inclined to act on these types of incidents, not realizing the full extent of the consequences. Sa kasamang palad, hindi na bago ang mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Sariwa pa sa alaala ang pagkamatay ng 3 mag-aaral dahil sa paumaril sa Tacloban noong June 2022. Hindi na mapapalik at buwit, sinabuhit ang anak ko. Nagawa ring ipuslit ng 2 minor de edad na suspect ang baril papasok ng eskwelahan. Makalipas ang 1 buwan, panibagong insidente na naman ng karahasan sa loob ng paaralan ng nabalita. Hindi lang sa Visayas at Mindanao ang mga insidente ng school violence. Nito lamang July 31, 2026, 13 taong gulang na estudyante patay nang saksakin ng kanyang kamag-aral. Ang isang insidenteng nangyari mismo sa loob ng kanilang paaralan sa Las Piñas City. Ang hindi umanong dahilan ng pananaksake dahil daw sa sukli. Itong CICL ay inutusan niya yung victim na bumili ng tubig. And pagbalik po nung victim is tinanong kung saan po yung sukli and wala po na ibigay and napagbintangan siyang nagsisinungaling and doon po sinaksak nung CICL yung victim. Ang biktima nagtamo ng saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib. Isa po sa bandang kaliwa, sir, dito, taas po. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Mahirap tanggapin ang tila naging halaga ng buhay ng nasawi. Sabi ko, 10 piso. Kaya ko naman doblehin yun. Sana hindi niya nalang sinaksak yung kapatid ko. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng social worker ang CICL at patuloy na sumasailalim sa intervention program. Na-inquest po itong CICL noong August 1 and base din po sa naging assessment ng social worker ng Bahay Pag-asa, itong CICL ay acted with discernment. Subalit dahil ito po ay 14 years old pa lamang, ay wala pa po siyang criminal liability. Ayon sa PNP, ginagawa nila ang lahat para maiwasan na ang parehong insidente. And sa hanay naman po ng kapulisan is patuloy po yung isinasagawang police visibility po before pa na parang naging sunod-sunod po yung pangyayari. Ang kapulisan po ay nakikipag-coordinate naman po sa mga paaralan upang pong mag-conduct ng mga lectures, seminar, tulad po ng bullying. Yung iba po is sa mga sexual harassment din. And then nung meron din po sa isang syudad dito sa SPD, ang PNP is nag-conduct po ng simulation exercise tulad po nung pag may nangyaring active shooting, ano po yung mga gagawin. Sa pagsasaliksik ng resibo, isang shooting incident sa Cavite. Ang muntik na sanang maglagay sa peligro sa mga guro at mag-aaral. Pero naagapan ito. Sa General Mariano Alvarez, Cavite, isang 15 taong gulang na estudyante ang di umano'y may plano raw na mag-mass shooting. Ayon sa Cavite Police Provincial Office, isang sensitibong impormasyon ang natanggap nila. Noong June 27 po, nakarating po yung report, yung ulat na merong bata na nag-post sa group chat, messenger ng mga kapwa estudyante at di umano itong batang ito ay sabi doon sa GC na meron siyang pagmamayari ng barel at magkakandak po siya ng mass shootout. Hindi ito pinagsawang bakala ng mga nakabasang guro at mag-aaral. So meron pong isang kapwa-estudyante na naandun sa GC na nag-report sa kanilang teacher. Ito naman pong teacher ay humingi ng tulong sa barangay at inassist po ng barangay patungo po sa police station. Nang matanggap ang report, agad na pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ng mag-aaral. Dahil nga po, mismo yung ina nito ang nag-turn over ng barel, improvised sumpak. Tinurn over po ng ina, ng bata doon sa barangay. And then po, yung barangay naman po ay inassist yung ina na pumunta ng police station. At yun nga po, na-verify natin na mayroon talagang pagmamayari. Pagmamayari daw ng lolo ng bata ang baril na kanyang gagamitin. Sabi po ng ina, ito daw po ay nakatago doon sa loob ng bahay nila at ito'y pagmamayari nung lolo nung bata na dati pong
kapitan ng barangay. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel